Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang pangkat pang-una na magpepresenta sa inyo ng aming ginawang pananaliksik. Bago kami magsimula, hayaan niyo muna kaming magpakilala. Ako si Jenny Lee Reyes. Ako si Asha Jones Scott. Ako si Rian Jimenez. Ako si Via Tolentino. Ako si Indian C. Barcelona. Ako si Jasmine Lopez. Ako si Christian Chicanlas. Ako si Ian Hans Pidalaw. Ako si Paloma Amlaw. Ako si Hendrix Mauricio Rublo. Ang kalusugang pangkaisipan ay isang mahalagang aspeto ng kabuuang kalusugan ng isang individual. Ngunit ito ay kadalasang binibigyang pansin lamang kapag mayroong nararamdamang suliranin o simptomas. Sa konteksto ng edukasyon, ang mga mag-aaral ay isa sa mga grupong madalas na maka-aapekto ng ibang hamon na maaaring maka-apekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Ang stress at academic pressure ay ilan sa mga pangunahing salip na nagdudulot ng negatibong epekto sa kanilang emosyonal, mental, at pisikal na kalagayan. Ang mataas na antas ng stress, dulot ng mahigpit na schedule, malalaking takdang aralin, pagsusulit at mga inaasahan mula sa pamilya at guro, ay nagiging daan upang makaranas ng ang mga mag-aaral ng matinding pag-aalala at pagkapagod. Information. Ang stress at academic presyon ay malaking epekto sa kalusugan ng mga mag-aaral ng senior high school, partikular na ang mga grade 11 students. Ayon sa isang pag-aaral, ang labis na stress ay maaaring magdulot ng mga pisikal na mental issues, kabilang na ang pananakit ng ulo at pagbaba ng kalidad ng pag-aaral. Mga kaugnay na pag-aaral. Pwedeng tuklasin kung ang stress ay nagdudulot ng palipunang pag-iisa o pagbabago ng palipunang pakikisalamuha. Ito ay nakakapekto rin sa ating pisikal na pangatawan, dulot ng pagpupuyat, stress, depression. Ito ay nakakadulot ng pagsakit ng ulo at insomnia. Ang insomnia ay isang sleep disorder kung saan nahihirapan ng isang tao o makatulog o manatiling tulog kahit may sapat na pagkakataon para magpahinga. Ayon kay Sidney Ortiz, ang matinding stress ay maaaring magdulot ng mga sintomas na nabibilangan ng pagkapagod at insomnia. Maaari ka rin makaranas sa mga pisikal na epekto tulad ng pananakit ng ulo, pagkawala na sa focus, pagiging mainitin ng ulo or mood swings, at ang pagkakaroon ng tigyaw. Mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Jasmine. Ayon sa isang pag-aaral ng American Psychological Association 2018, ang mga estudyante sa senior high school ay nakakaranas ng mataas na antas ng stress na maaari magdulot ng pagkapagod, depresyon at pagbaba ng self-esteem. Ang mga pangunahing sanhi ng stress ay kinabibilangan ng sobrang dami ng schoolwork, takot sa pagkabigo at pressure mula sa magulang at guro. Sa isang pananaliksik na isinagawa ni De La Cruz noong 2021, napag-alaman na 70% ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay gumagamit ng social media habang nag-aaral. Ngunit 40% sa kanila ang nakakaranas ng distractions na nakakaapekto sa kanilang konsentrasyon. Batayang theoretical. Batayan theoretical. Noong nilalanglaan nila sa Dake at 2016, mga bagong pag-aaral. Academic pressure, hindi lamang emosyonal na pagkabahala, kundi pati na rin pagkababa ng akademikong naganap. Ayon kay Riff at Singh, 2016, ang mataas na antas ng extrinsic motivation tulad ng pressure mula sa pamilya at guro ay maaaring magdulot ng labis na stress na nagiging sanhi ng anxiety at depression. Hamaide et al. 2016 have provided a dual process model of coping through which has been witnessed that the stress may be dealt with either with problem focuses, copy or emotional focuses,
copy and unbalanced usage can eventually lead to burnout and mental health-related problems. Ayon kay Said et al. 2019, ang matinding stress mula sa academic pressure ay maaaring direktang epekto sa kalusugan ng pag-iisip ng mga mag-aaral, kaya't mahalaga ang programa at suporta mula sa paaralan at pamilya upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng stress sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Batayang konseptual. Ang mga mananaliksik ay naglalayong pag-aralan ang salik na nagdudulot ng stress at academic pressure sa kalusugang pangkaisipan. Kabilang dito ang mga mabibigat na akademikong gawain, sabay-sabay na deadlines, maraming performance tasks at exams. Karaniwang sanhiri ng stress ay ang kakulangan sa oras upang magawa ang mga proyekto at kakulangan ng tulog. Ang mga mananaliksik ay gagamitin ang mga pamamaraan tulad ng survey, obserbasyon upang makuha ang pananaw at karanasan ng mga mag-aaral ng grade 11 students. Matapos makalap ang mga kinakailangang datos, ito ay susuriin gamit ang estadistikang pagsusuri at kwalitatibong analysis upang matukoy ang lawak ng epekto ng stress at kanilang kalusugang pangkaisipan. Mula rito, bubuo ng masusing pagsusuri na magpapakita ng ugnayan sa pagitan ng stress, academic pressure at mental na kalusugan ng mga mag-aaral. Ang resulta ng pananaliksik na ito ay magbibigay ng malalim na pag-unawa sa epekto ng stress at academic pressure sa kalusugang pangkaisipan. Ang pag-aaral na ito ay nagmumungkahi rin ng mga epektibong estratehiya at programang maaaring ipatupad ng paaralan upang makatulong sa pagbababa ng stress at pagpapabuti ng mental na kalusugan ng mga mag-aaral. Sa huli, ang pananaliksik na ito ay magsisilbing gabay para sa mga guro, magulang at administrador ng paaralan sa paglikha ng mas maayos at suportadong kapaligiran para sa mga mag-aaral. Kahalagahan ng pag-aaral. Napakahalaga ng pag-aaral na ito upang matukoy ang mga sanhi ng stress at academic pressure sa mga mag-aaral. Ang mataas na expectations mula sa mga guro, magulang at maging sa sarili ng mga mag-aaral ay kadalasang nagiging dahilan ng pagtaas ng antas ng stress. Ang patuloy na paghahangad ng perpekto at ang takot na mabigo sa mga academic requirements ay nagiging sanhi ng anxiety, pagkabagod at kawalan ng interes sa mga gawain. Ang epekto nito ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang akademikong pagganap, kundi pati na rin sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Sa makatuwid, mahalaga na maunawaan ang mga sanhi ng stress upang makapagbigay ng mga tamang solusyon at gabay sa mga mag-aaral. Ang pag-aaral ng stress at pressure ay mahalaga upang matukoy ang epekto nito sa kalusugang pangkaisipan ng mga mag-aaral. Ayon sa mga pag-aaral, ang patuloy na stress ay maaaring magdulot ng iba't ibang mental health issues tulad ng anxiety, depression at burnout. Ang mga mag-aaral ng GAS at UMS na nakatutok sa mga disiplina ng agham ng panlipunan, human aids at mga asignaturang may kinalaman sa mga social na issue ay madalas na naharap sa mga isyong papolitika at panlipunan na maaaring magpalala ng kanilang stress. Ang patuloy na pressure na dulot ng akademikong gawain ay nagiging sanhi ng pagkabahala at kawalan ng motibasyon na nakakaapekto sa kanilang emosyonal at mental na estado. Disenyo at uri ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay gumagamit ng kwalitatibong disenyo, partikular ang phenomenological approach, upang mas maunawaan kung paano makakaapekto ang stress at academic pressure sa mental health ng mga mag-aaral ng grade 11 students sa pamamagitan ng mga panayam at talakayan. Malalaman ang tunay na karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa stress at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang emosyon at pag-iisip. Ang mga sagot ay susuriin gamit ang thematic analysis upang makita ang mga pangunahing tema o pattern sa kanilang mga karanasan.
Layunin ng pananaliksik na ito na matulungan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sitwasyon at pagbibigay ng mungkahi kung paano nila maaaring harapin ang stress at academic pressure ng mas epektibo. Kalahok at lokasyon ng pag-aaral. Tiyan Dungo. Ang pag-aaral na ito ay sinagawa namin sa Kolehiyo de Calumpit ISD, kung saan tututukan ng mga mag-aaral ng grade 11 classrooms, TVL at ABL. Strand na kalahok, layunin ng aming pag-aaral na maunawaan kung paano nakaka-apekto ang stress at academic pressure sa kanilang mental health, batay sa kanilang sariling karanasan at pananaw. Hakbang sa pag-aaral. Tiyan. Para sa mga mag-aaral, makakatulong ito sa kanila upang maunawaan ang kanilang sariling karanasan at kung paano nila epektibo maharap ang stress at academic pressure. Nagbibigay ito ng impormasyon sa mga industriya at coping mechanism na maaaring gumamit upang mapanatili ang balanse pang-kaisipan. Nakapagbibigay inspirasyon upang ito ay mas mapaunlad ang kanilang time management at self-care habits. Para sa mga guro, magbibigay ito ng mas malalim na pangunawa sa mga hamon na kinakaharap ng kanilang mga estudyante na makatutulong sa kanilang pagtuturo at paggabay. Makatutulong ito sa pagbuo ng epektibong pamamaraan ng pagtuturo na hindi labis na nagdudulot ng stress, ngunit patuloy na mapapaunlad sa kakayahan ng mga mag-aaral. Para sa mga magulang. Bien. Para sa mga magulang. Para sa mga magulang, malalaman nila kung paano nila mas maipapakita ang suporta sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga pinagdaraanan sa paaralan. Matutulungan silang makahanap ng tamang pagbabalanse sa pag-aasahan sa kanilang mga anak at pagbibigay ng sapat na suporta para sa kanilang mental health. Para sa pamunuan ng paaralan. Para sa pamunuan ng paaralan, magbibigay ito ng gabay sa pagbuo ng programa at polisiya na maaaring makatulong sa pagbawas ng stress at academic pressure sa mga mag-aaral. Makakatulong ito sa pagpapaayos ng curriculum at mga aktibidad upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon na hindi nalalagay sa panganib ang kalusugan pangkaisipan ng mga estudyante. Estatistika, paraan ng pagsusuri ng datos. Textual, Aloma. Ang tekstual na paglalahad ay tumutulong upang maipakita at may paliwanag ng mas malinaw ang mahalagang datos. Dito ginagamit ang mga pahayag na may kasamang tambilang upang mas madaming maunawaan ang impormasyon at mas bigyang pansin ang mga detalye sa talahanayan. Tobilar, Morris. Ang talahanayan ay isang maayos na paraan ng paglalagay ng magkakaugnay ng datos, kung saan bawat kategorya ay may sariling hanay. Layunin nito na mapadali ang pag-unawa at pagsusuri ng graph chart, lalo na sa paghahambing ng bilang at pagbabagong Grafika, Tiyan Dungo. Asa na ba grafika? Ang graph o chart ay ginagamit upang ipakita ang bilang ng mga pagkakaiba-iba at pagbabago ng mga variable. Layunin ito na maipakita ang kaugnayan ng mga datos, pati na rin ang anumang pagbabago o pagkakaiba sa isang mas simple at madaling maunawaang paaraan. Sa pamamagitan nito, mas nagiging malinaw at organisado ang impormasyon. Ethical na konsiderasyon, Scott. Mahalagang isaalang-alang ang mga ethical na implikasyon ng pag-aaral ng epekto ng stress at academic pressure
Sa kalusugang pangkaisipan ng mga mag-aaral, narito ang ilang mga ethical na konsiderasyon na dapat tandaan. Pagpapanatili ng privacy. Ang mga mag-aaral ay dapat na kaprotektahan mula sa pag-isiwalat ng kanilang personal na impormasyon. Pag-iwas sa pananaliksik. Ang pag-aaral ay hindi dapat magdulot ng anumang pananakit o pag-ilusyon ng mga kalahok. Pagbibigay ng informed consent. Ang mga mag-aaral ay dapat na magbigay ng kompletong impormasyon tungkol sa pag-aaral at dapat magbigay ng kanilang informed consent bago lumahok. Pag-iwas sa bias. Ang pag-aaral ay dapat na i-disenyo upang maiwasan ang anumang bias o paggilid. Pagbigay ng suporta. Ang mga mag-aaral ay dapat na mabigyan ng suporta at mga mapagkukuhanan kung kinakailangan. Base sa mga naging sagot ng mga respondante mula sa mga baitang ng Grade 11 ABM, TVL at GASU, 28% ng mga ito ang pumili ng academic break bilang kanilang piniling option, habang 22% naman ang pumili ng pagbawas ng oras ng klase. Ipinapakita ng mga resulta na mas pinabora ng mas nakararami ang pagkakaroon ng academic break kumpara sa pagbawas ng oras ng klase. Ang mas mataas na porsyento ng mga sumagot sa academic break ay maaaring nagpapahiwatig ng pangangailangan o kagustuhan ng mga estudyante mula sa iba't ibang strand, ABL, TVL at GASU, para sa karagdagang pahinga o oras upang makapag-recharge at mag-focus sa kanilang mga personal na gawain at kalusugan. Ito ay maaaring magdulot ng mas magaan na pagganap sa kanilang mga klase. Samantalang ang pagbawas ng oras ng klase ay may 22% na sagot ay maaaring magpakita ng pagnanais na mapababa ang araw-araw na oras na ginugol sa klase upang mabigyan ng mas maraming panahon ng mga estudyante para sa iba pang mga aktibidad o obligasyon. Gayunpaman, mas mababa ang porsyentong ito kumpara sa academic break, na posibleng magmungkahi na ang mga estudyante mula sa mga nabanggit na strand ay mas nais ng mas mahabang pahinga kaysa sa pagbabago ng oras ng klase. Academic break. Lian Duma. Ang academic break ay isang pangsamantalang pahinga mula sa regular na klase upang bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral at guro na makapagpahinga mula sa akademikong gawain. Mahalaga ito upang maiwasan ang burnout, mapanatili ang mental well-being at mapahusay ang produktibidad sa pag-aaral. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang tamang pahinga ay nakakatulong sa mas epektibong pagkatuto at pagkabuti ng pangkalat ng akademikong pagganap. Pagbawas ng oras ng klase. Jasmine. Ang pagbawas ng oras ng klase ay isang mungkahi na layuning bawasan ng oras na ginugugol ng mga estudyante sa loob ng silid-aralan. Ang pangunahing dahilan nito ay upang maiwasan ang labis na stress, mapanatili ang focus ng mga mag-aaral at magkaroon ng sapat na oras para sa self-study, extracurricular activities at pahinga. Sa ilang bansa, may mga sistema ng edukasyon na nagpatupad ng maikling oras ng klase, ngunit may mas epektibong paraan ng pagtuturo tulad ng interactive learning at project-based learning. Ang parehong may mahalagang papel ang academic break at pagbawas ng oras ng klase sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, lalo na sa mental at pisikal na kalagayan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, kinakailangan na maayos na balanse upang matiyak na hindi maapektuhan ang kalidad ng pagkatuto habang isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante at guro. Rekomendasyon para sa pang-akademikong pahinga. Pagpatupad ng regular na pang-akademikong pahinga. Magtakda ng schedule ng pahinga sa gitna ng semestre upang mabawasan ang stress at mapanatili ang mabuting kalusugang pagkaisipan ng mga mag-aaral at guro.
Iwasan ang pagbibigay ng akademikong gawain. Siguruhin walang itatalagang takdang aralin, proyekto o pagsusulit sa panahon ng pahinga upang matiyak na tunay na nakakapagpahinga ang mga estudyante. Biyan Dungo. Magdaos ng mga seminar, workshop o iba pang aktibidad na makakatulong sa pagpapabuti ng emosyonal at mental na kalusugan ng mga mag-aaral at guro. Scott. Isama ang physical aktibidad at mga programang pampalibang o isama ang physical aktibidad at mga programang pampalibang mag-organisa ng mga paligsahan, pampalakasan, art workshop o nature retreat upang makatulong sa pagbawas ng pagod at mapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-aaral at personal na buhay. Harris. Kunin ang opinion ng mga mag-aaral at guro. Managalap ng puna at solicitation mula sa akademikong komunidad upang mapabuti at may akma ang pahinga ayon sa kanilang tunay na pangangailangan. Rekomendasyon para sa pagbawas ng oras ng klase. Ipapatupad ang hybrid learning. Pagsasama-samahin ang harapang face-to-face at online na pag-aaral upang maging mas flexible ang oras ng klase. Jasmine. Bawasan ang hindi mahalagang paksa. Ayusin ang curriculum upang bigyang pansin lamang ang mahalagang konsepto at alisin ang mga hindi kailangang gawin. Jimenez. Palakasin ang sarili, bilis ng pagkatuto, self-paced learning. Hikayatin ang paggamit ng mga learning module at naitalang lektura, recorded lectures, upang mabawasan ang oras ng pisikal na klase nang hindi isakripisyo ang kalidad ng edukasyon. Clay. Gamitin ang aktibong paraan ng pagtuturo. Pagandahin ang proseso ng pagkatuto sa pamamagitan ng masiglang talakayan, pangkatang gawain at mga pagsasanay sa paglutas ng suliranin upang madali ang pagkatuto sa mga maikling oras. Mga respondante ng aming pananaliksik. Ang mga respondante ng aming pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral ng grade 11 mula sa tatlong strands, TVL, ABM at CASIUS ng Kolehiyo de Kalumpit INC. Pinili silang bilang kalahok upang masuri kung paano nakaka-apekto ang stress at akademikong pressure sa kanilang kalusugang pagkaisipan. Ang kanilang mga sagot at karanasan ay nagsisilbi naming batayan sa pagbuo ng konklusyon ng pag-aaral na ito. Disenyo ng pananaliksik. Paloma. Disenyo ng pananaliksik. Bien. Ang pananaliksik namin na ito ay gumamit ng kwalitatibong, deskriptibong disenyo upang masuri namin at maunawaan kung ano ba ang epekto ng stress at academic pressure sa kalusugang pangkaisipan ng mag-aaral ng grade 11 mula sa TVL, ABM at CASIUS sa Kolehiyo de Kalumpit INC. Sa pamamagitan ng pamaraang ito, nakalap namin ang mga personal na karanasan at opinyon ng mga respondante upang magbigyang linaw kung paano nila hinaharap ang academic pressure at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Batay sa mga sagot ng mga respondante, lumalabas na ang pangunahing solusyon na kanilang nakikita upang mabawasan ang stress at academic pressure ay ang pagkakaroon ng academic break at pagbawas ng oras ng pag-aaral. Pinapakita nito na marami sa mag-aaral ang nakararanas ng matinding pagkapagod dulot ng sunod-sunod na akademikong gawain at kakulangan ng oras para sa pahinga. Dahil dito, maaaring isaalang-alang ng mga paaralan at institusyon ang pagpapatupad ng mas balanseng schedule ng pag-aaral upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante para sa mental at pisikal na kalusugan.